Chris Newsome tuloy na sa Ginebra, kapalit si Gray, and injury update kila Kenmark Carreño and Kevin Ferrer ng Terra Firma. Pero bago nga natin talakayin yan, shoutout po muna sa mga solid nating ka-teammate na sila Faustino Fajardo, Hansej Guapo, Jonides Guapo, Luis Alon, and JJC Boom. Pero bago nga natin talakayin etong topic natin ito, baka naman pwedeng maka-request kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po, malaking tulong na po yon. Salamat po. Terra Firma, mas lalong lalakas pa pag nakabalik ang mga ito dahil sa mga inaasahan darating na big man. Kapansin-pansin sa unang mga laro ngayong Philippine Cup ng Jeep ay hindi nga po nakakalaro pa itong mga big man nila tulad nila Kevin Ferrer and Kenmark Carreño. Itong si Kevin Ferrer na isang power forward ng Jeep ay patuloy pa ring nagre-recover from a torn Achilles, samantalang si Kenmark Carreño naman, isang center forward sa team, ay nagsasuffered ng pull muscle batay sa nasabing update ng coach rito ng Jeep. Inamin ni Coach Cardell na nakuha ni Carreño yung naging injury ni Kenmark Carreño. Nakuha ito sa isang scrimmage game nila kontra Northport noon. Malaking tulong pa naman sana si Carreño ngayong All-Filipino dahil kung mapapansin nyo tinesting na ito nung nakaraang Commissioner's Cup sa loob ng 16 minutes of playing. Nag-average nga po ito ng 7.9 points per game and 5.6 rebounds per game. Samantalang, about naman sa update dito kay Kevin Ferrer, matagal pa nga raw po ito makababalik, baka nga raw middle of conference pa dahil tuloy-tuloy pa nga rin raw ang therapy niya. Ang maganda pa rito sa estado ni Ferrer ay nakakalahok na nga raw ito nung nakaraan sa regular scrimmages nila, pakunti-kunti, pero pagdating sa takbuhan, lesser pa. So kaya naman kung sakaling makabalik na ang dalawang ito, for sure mas lalakas pa ang puwersa ngayon ng Terra Firma Jeep. At patungkol naman tayo rito sa nabasa nating post ni Inside of the PBA, nakasaad nga rito na Maya to Newsome, matutuloy na nga ba? According to sports analyst Nobadwa, Chris Newsome is now on the trading block because he will be an unrestricted free agent next season. And he wants to go to Ginebra, but Meralco wants to trade him so that they can use his value and get a player or picks in exchange for him. But according to our insider, in Ginebra, they will pursue Newsome no matter what, and the best offer they can give to Meralco is Jeremiah Gray in order to get Chris Newsome. Source, PBA Insider News. So para sa opinion natin dito kung yung Gray ang ipapalit nila kay Newsome, siguro para sa akin yung Gray na lang ang ipalit nila kay Tolentino. Total mataas pa rin naman ang value ngayon nitong si Gray. At saka wing din yung mawawala sa Ginebra. Dapat wing din ang makakapalit, diba? Lalo't alam naman natin yung Tolentino isa sa mga tipong player pa rin naman talaga ngayon nitong si Coach Tim. Yung Newsome kasi po pwedeng makuha to ng Ginebra nang walang kapalit basta mapaso ang kontrata nito sa Meralco. So kumbaga utakan lang yan sa basketball o sa isang basketball team, real talk lang Kaya nagbubuo ng team para mapalakas ang team, diba? Para makakuha ng kampyonato. Bakit yung ibang fans dyan di mo maintindihan o di makaintindi, diba? Bakit pa sumali sa liga kung ang team naman di rin gusto lumakas, diba? Kaya real talk lang para sa mga nagsasabing kuha raw ng kuha ng malalakas na player ang Ginebra. Syempre, gusto nila makakuha ng panalo at makapag-champion at makamit ang kanilang tinatarget na kampyonato, diba?